to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One. Ang unang ibong ko, sabi ni Robert Canlas, yun yung sabi ni, yung kinukwento kong bells. Pumunta sa opisina ko noon, sabi, Chard, may bebenta kami. Ano yun? Bells, sabi niya. Bells yung sing-sing. Talaga, galing ng Amerika. Oh, Belch tapos galing Amerika. Bells yung talagang galing Amerika. Nagpadala ng manok na ano doon, dinala dito na naka-bells yung sing-sing. Nakita ko nga, bells. Bells 1993. Tapos di nakita na yung nakita ko yung ibon. Sabi ko, magkano yan? 3.5. Wala naman po akong perang ganun that time. Yung quincenas ko, 3.5 lang. Sabi ko, meron ako dito, 1.5. Meron akong commission, 2,000 ba? Kinuha ko. Yun ang nag-produce talaga sa mga ibon ko. Anong line siya? Hindi ko rin alam eh. Kasi nga, naka-bells. Pero yung libro, galing China, kasi si Mandy Sarmiento galing Japan, may dala siyang libro. Nandun yung singsing ng ibon. Pero Chenghua, hindi namin maintindihan eh. Nandun, sabi ko, winning. Ha, maganda to, maganda. Ganun lang kami. So, nagtugma yung... Nagtugma. Kaya yung mga ibon... sing-sing dun sa Taiwan na magazine. Yung Taiwan na magazine. Pero yung belts, siguro binili nung taga-Amerika. Ganun nag-start. Kaya nagkaroon ako ng sarili kong ibon. Sabi ko, tapos, naglaro ako dito sa PFC, lahat ng mga lalaking club, kahit paano, nakakalusot. Di ko na pinalitan, nagkaroon na ako pa sariling pangalan. Ayan. Okay. Sir Alvin, Mia. Ito maganda. Oo. Ito matagal Oo, matagal. Yes. Hindi, yes. ito. Newbie pa daw yan, sir. Hindi, actually, nag-start Alaga ako magaling days pa yan. 2012 talaga. 2020. Pero nung bata ako, talagang nag-ibon ako since parang grade school pa. Kaya lang yun yung alaalaga lang. Pero nung napunta na ako sa company na yun, napokus ako sa racing video, yan, nagkasama kami ni Boss Jimmy. 2012, nag-start ako mag-ibon. Tapos, meron akong naging kaibigan sa Pampanga na si Oscar Gomez. Nung una ako nag-ibon, ayan, sumali ko sa mga club. Tapos pinakamalaking club kagad una ko nasalihan, MMFC. Doon ako, parang sabi ko, teka, parang mali yata sinalihan ko club. Parang bago ako, sumali ako sa malaking club. Malaki ka. Yan. Oo. Ngayon, nakilala ko si Noy. Si Noy kasi nag-ship sa manok. Doon kami nagkakilala ni Boss Ronald. Kasi yung mga ibon ni Noy, napunta lahat kay Boss Ronald. Okay. Nung nagpalit kami ni Noy ng manok kalapate, kay Boss Ronald na ako naituro dahil lahat ng ibon ni Noy napunta na sa'yo. Kaya doon kami unang nagkakilala ni Boss Ronald. Okay. Tapos yun, yung unang nakuha kay Boss Ronald, yung Dorden Stitch yun, di ba? Oh. Na imported. Kasi siya nakakaalam nun eh. Actually, wala akong kalam sa pagkakalapati nun. Hindi pa ako masyadong marunong. Yung ibon na yun, umabot sa akin, contender ko, Tacloban. MMFC, South Ray, sabi ko. Magaling yung ibon. Pero sabi ko, hindi lang ako marunong eh. Sabi ko. Kasi halos nung i-download ko na siya ng Tacloban, yung mga kasama ng ibon, umiikot na ulo. Okay. Talagang hindi na siya, tapos nung i-load ko yung ibon, ayaw na niya masyadong. So, ibig sabihin may outbreak that time. Hindi kasi ako nagbabakuna eh. Talagang bago ako nag-iibon, wala akong kalam-alam sa ganun. Saka di pa dati uso ba? Oo, tapos sabi ko parang, ako mahilig ako makinig kung sino. Ayan sila, Boss Eddie Noble, palit din kami ng manok niyan, manok kalapate. Doon ako unang nakapagpatawid ng nagpa-contender kay Boss Ed. Actually, nakapag-fifth overall ako ng Tacloban no, sa MMFC. No. Tapos, unang-unang pakla ko ng MacArthur, line na ng ibon ni Boss Ed. No. Talagang pangdulo yung mga line. Yun, hindi pa ako masyadong marunong noon. Sabi ko, tuloy-tuloy lang. Basta, pag may naririnig ako, sabi nila, Tuesday pa lang, dapat kailangan ma-load ng ibon mo. Yes. Ma-post mo na. Sabi ko, paano mo gagawin? Tuesday, ibon ko nakalugmok. Di ba? Paano mo gagawin yun? Parang, doon ako natutong mag-analyze. Hanggang sa nakasama ko sila Boss Jimmy, yung alagang magaling time na. Yun, marami na ako natutunan. Siyempre, mga tanong-tanong sila, habang nag-uusap sila, nakikinig lang ako. Pero ngayon, newbie ka pa rin. Newbie pa rin ako. Hindi pa rin, pero marami na alam. Walang katapasan newbie na. Mukhang aral-aral ka kay Boss Nelson, ha? Forever. Hindi, marami akong mahilig akong, pag kami naririnig akong peche na nagkukwento, ako naman, nakikinig talaga ako. Tapos,
tinatry ko naman sa loob ko kung kaya kasi hindi naman lahat ma-adapt mo eh. Di ba nag-MacArthur winner ka last year? MacArthur, Third. Third. Nasipa ako. Sumabay ibo ko kay Reiso eh. Nasabi ni Reiso yung time niya. Kaya, Pero na-late ka ng panic, no? actually, hindi ko kasi alam yun na mag-i-speed ng gano'n ng ibon. Ah. Dahil, di ba sa history naman ng MacArthur, madalas pag daybird, mga 5 o'clock na yan eh. Magdadatingan. 4, ewan ko kung 4 meron. Kaya hindi ako nag-aabang talaga. Hindi ako nag-aabang. So dapat ang abangan mo mga around 5 p.m. Oo, ganun talaga. Eh, may kakwentuhan ako doon sa bahay. Umalis lang sila, umalis na. Tapos pag hawak ko sa phone, sa GC ng PFC, nagpaklak na raw si Reiso. Umakyat ako. Pagkakit ko nandun yung ibon. Sayang. Oh, so yung numod. Tapos hindi ko ngayon gulat ka siguro. Nagulat po talaga kasi nakita ko nandun, nag-iimo. Sabi ko, tapos medyo natagalan pa rin kasi ako dahil hindi ko alam kung saan ko ikaklak. Dahil hindi nakaset yung phone eh. Dahil di ba dati eh, parang clock PHA, parang tinanggal nila yung clock PHA number na kagad eh, no? Hanap ako, sabi ko, ano yung format? Naghanap pa ako ng format. Tapos naalala ko, may nag-post sa PFC, hindi hinanap ko sa GC ng PFC yung format. Doon ko nakita, yun, ang tagal pa talaga. Bago ko Almost nakita. mga 10 minutes, 15 minutes. Naku, oo. O isang oras. Hindi naman. Siguro matagal na yung 10 minutes. 10 minutes. 10 to 15 minutes bago ko na-iklak. Partida na. Oh, namarutita ko pa. Hindi ko siya alam. Newbie yan, newbie. Newbie yan. Then saka iba yung feeling eh. No, talagang hindi mo alam kung magpapanik ka kasi nandyan na eh. Kasi gulat ako na. Oo, kasi nandyan na. Hindi ko alam dahil parang uuwi ba ng ganong kabilis Oo. nila. Hindi ko na-expect yung... Gugulat ka. Magugulat ka na. Sinali ko yan. Tapos sinawag ko pa asawa ko nun dahil sabi ko baka malito ako sa number dahil medyo naano ko sa pag-scratch. Sinatawag ko pa siya. Tingnan mo yung number. Tingnan mo kung tama yung text ko. Kaya medyo ang time inubos ng time na yun. Pero ano yung feeling mo, sir, nun? Yung time na yun? Hindi, actually, Kinaklak mo yung... Yung unang MacArthur talaga, yung talaga yung ano, halos nanginig ako, yung unang paklak ko ng MacArthur. Feeling mo nasa batid ka. no? Parang tarantang-taranta ka nun. Yes. Tapos eto, syempre, yung ganong kabilis eh. Actually, naranasan ko din yan. Ang bilis eh, hindi mo alam na ganong katuloy. Mas nauna yung talon mo sa sigaw bago mo iklak yung ibon, di ba? Pero boss, yung saya. racing saya. yun na yung pinakamatuling talaga ngayon sa MacArthur. No? Meron pang previous na nag-speed ng gano'n. 1-2, Speed, no? more speed. 1-2 yung kay Racing. Saan? Parang 1-1-87. Maganda yung speed na yan. 1187. Sa kailan yung nag-daybird nun that time? Yung sa time mo? Parang 4 lang yata ka na Apat uli kayo pang nag-daybird. Parang sabi nga nila, may nagbablog nun, ako, ulan ng ibon niya kasi may nag-daybird. Oo, may Biglang nag-daybird. nagpahirapan pa rin yung kinabukasan. Kinabukasan, yes. Parang ang pagitan, 30 minutes, bago may mga Total clocking. But 9, I think. Saan po? Sa nung Yung- time niya? Yung time mo. Nagdaan mo. Ay, hindi, marami rin. Marami na. Marami rin umuwi nun. Parang mabot din ng 30 plus yun. Pero yung pagitan, malalayo. Hindi dikit-dikit yung oras. Okay. So, kay Sir Ariel naman tayo. Yun, anong sin tanong? Hindi. Eh, Tanong sa akin. Para sa akin, nagkaroon bloodline tapos sistema. Kasi kahit anong galing ng ibon na ibibigay sa'yo, kung wala kang sariling sistema, na magaling na sistema, never kang mananalo. So, dapat sa breeding pa lang, maayos na yung breeding mo. Maraming nagtatanong sa akin, during derby, paano daw mag-kondisyon ng ibon? Ang sagot ko isa lang. Sabi ko, ang kondisyon nagsisimula sa breeding. Never mong maiko-kondisyon ang sakiting ibon. Same sa manok. Parang yung pag-ibon, may similarity sa manok. Eh. Yes. Kahit anong galing mong mag-kondisyon, kung yung manok na kinokondisyon mo, sakitin, isang palo lang yan dapat. So, hakam sa kalapatan na ang pinaglalabanan endurance, resistensya. Kung mahina yung resistensya ng ibon mo, tutukod at tutukod mo. tama. So dapat, sabi ko, magaling kang mag-observe, magaling kang mag-adjust. So mostly ano yung mga bloodlines na hawak mo? Actually, sariling develop ko rin tapos may mga infused na ano, mga imported, tsaka ibon ni Sir Jaime. Yung mga imported, mga ibon ni Christian Dick. Parang lagi niyo sinasabing kay Boss Jimmy, parang gusto Yung- mo mangingin. Parang ako na lang yung wala. Ano yan, ano yung Boss Jimmy? Parang meron din ako. Yung tinatawag ko siya dati na
na-try ko Norte. Yung Chapsi na Diluera, tapos may inpus ng Morris Gordon, umuwi. Tapos yung Chapsi, bali, nung naglaro akong Batanes, 3 Chapsoy, may iba-iba yung Diyos. Dalawang finisher, isang clacker.